Bumisita kami ngayon sa grandparents niya at manguha daw sila ng kahoy dahil ilalagay or gagawing bahay sa mga mga tanim. At gamit-gamit nga itong maliit na sasakyan nila. Nagpaturo siya kung paano imaneho yung maliit na machine. First time niyang mag-drive niyan at tingnan natin kung marunong siya. Nakisakay lang pala eh. Sabi niya mag-drive daw siya. There's a car. Guys, sumakay ako sa sa maliit na sasakyan. Ayan. Siguro makarating kami dun anong oras na. Mabilis pa ata ako maglakad dito sa machine natin. Tingangati ako guys, ang daming mga ang daming. Watch your head. Huminto na kami dito at mag-pinto na kita tayo. Daming guys, nangangagat. Suso tayo dito sa gubatan guys. Yung mamaya. You don't know how to do it. Mamaya. Ako lang yung tagalagay ng mga naputol nilang guys. Kahoy. Ayaw naman nila akong papuntahin doon. Kasi baka daw may ahas o Ang dami pala ditong lumilipad ng mga puti-puti galing sa sa kahoy. Kaya pag may hika ka, hindi ka pwedeng pumunta dito. Ayun guys. Di pa nga ako nakadating doon. Sinabihan ako huwag na pumunta doon. So dito na lang ako. Tagalagay ng mga naputol nilang kahoy. Oh. Bigat. Tayo yung tagakuha. At ilalagay natin dito. Itapok natin ang mga kahoy, ba? Kay isasakay din yung mga naputol na kahoy dyan sa machine. Kaya siguro mamaya pagbalik maglalakad na lang tayo. (6:30) na dito ng gabi. Pero nagtatrabaho pa rin sila dahil may araw pa. May maliwanag pa. Ay, andun si Mamaya, nagkarga ng mga kahoy. Dito sila nagpuputol ng mga kahoy na ilalagay sa gulay. Pero lang naman, malapit lang dito. Ayan si Tatay at si Habi. At ako ay nandito lang nakatayo. Dito lang tayo nag-aantay. Dahil ayaw naman nila akong patulungin guys. Dahil yung kinukuha nilang kahoy ay may tinik. Wala pala silang dito guys, itak. O yung parang basad or lagaraw. Wala silang ganun, kaya pag nagpuputol sila ng kahoy kahit maliit yung kahoy guys, ay ginagamitan nila ng chainsaw.
Don't see me. I'm doing wrong.